So ngayon mga boss, umpisahan muna natin ito. No? Dito muna tayo. Punta muna tayo ng Makati. No? Maganda sa Makati mga bossing eh. Punta muna tayo sa Makati Business Club. Ano po ba meron dyan mga kababayan? Pati po sila ay dumagdag na ho mga boss, chief amo sir, doon sa mga nagsusulong na ituloy ang impeachment at hindi dapat mahinto o ma-dismiss mga bossing. Nung una ho, sino yung mga una? Yung una ho, mga kababayan, tayo-tayo lang. Oyat-oyat lang. Ano po? Tapos, ngayon, nagulat tayo. Mga malalaking eskwelahan, mga malalaking universidad ho, mga bossing, naglabasan. Nagsalita po na dapat ituloy ang impeachment at hindi pwedeng i-delay kagaya po nung ginagawa nung una ni Chis Escudero. Mga bossing. Umpisa, sabi nga ni Chaicher, oyat-oyat lang. Tayo-tayo lang. Diba? Nabigla tayo, nagsilabasan na po yung malalaking mga eskwelahan. Kasama po nung kanilang mga dean. Talagang ang sinabi pa nila doon, kagaya ng De La Salle University o Ateneo yata, isa doon sa dalawa na yon. Sinabi nila mismo na 5 paaralan namin, 5 universidad namin, isinusulong na dapat matuloy ang impeachment na yan. Ngayon naman po mga bossing, naku po, ewan ko, pag ito yung remand nilang isinusulong nung Duterte Black ay natuloy, tingin ko hindi lang po mga eskwelahan ang lalabas. Pati po mga simbahan, lahat-lahat na ho mga kababayan. No? Ito, Makati Business Club urges Senate to start impeachment trial. Ito ha mga kababayan, ano lang po ito, duktong lang ho ito mga bossing. Doon sa mismong pag-usog ni Chis Escudero from June 2 papunta po sa June 11. From June 2, papunta lang po sa June 11, mga boss chief amo sir. No? Ganyan na po ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Mayaman, mahirap, mga eskwelahan, mga dean, matatalino, at yung mga medyo hindi katalinuhan, isinusulong na mag-umpisa. Kaso ito naman ang ginagawa nila sa Senate. Gumagawa ng paraan, naglalagay o gumagamit ng mga word na matatakpan yung mismong salitang dismiss. Ano po? Kumbaga, pinapaligoy-ligoy tayong mamamayang Pilipino. Basahin ko ng mabilisan ho ito ha. Manila, one of the country's most influential business group on Monday called on the Senate to proceed with the impeachment trial on Vice President Sara Duterte. Sabi dito, in a statement, the Makati Business Club said the Senate should fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court. Bumalik agad. No? Sabi nga, shall forthwith sa trial. No? Baliktad yata, iba ho yata, mga kababayan, ang pagkakaintindi ng ating Senado sa forthwith. No, kailangan yata ang is 5 buwan, 4 na buwan. We view this issue as a governance issue and test of public accountability and the rule of law. Mga bossing, maniwala ho kayo, kapag itong impeachment na ito, hindi nangyari, hindi natupad, lalo pong dadaos-dos ang ating bayan. Ayan po, mga malalaking mga negosyante, mga kumbaga, mga well-off na mga tao, nagsisigawan na po. Siyempre, ano sasabihin niya mga yan? Naku po, sa Pilipinas ka, magnegosyo, magulong bansa yun. Kung ano-ano ang nandoon sa bansa na yun. Ayan niya, kitang-kita na. Alam niyo naman po, ang mga negosyante, ayaw ng mga yan sa isang korap na bansa. Ayaw ng mga yan doon sa may mga padulasan. Ang gusto niya mga yan, itatayo ko, ilalagay ko ang negosyo ko doon sa isang maayos na bansa at walang korupsyon. Dahil ang gusto nila, sumunod lang ng sumunod at parang maging maayos ang flow ng kanilang
negosyo, mga bossing. Ayan po, mga nananawagan na. Ewan ko lang ho paano nila, no? Ite-take o paano lulunukin po kapag ka, dahil ngayon, bago ho tayo mag-umpisa mga kababayan, ngayon ho, bago tayo mag-umpisa mga bossing, ang gusto nila, pagbotohan. Kung ibabalik doon sa Congress o ire-remand, ang pinakaginamit nilang salita, i-remand, para lang po matakpan yung dismiss, no? Para matakpan lang po yung delaying tactics nila. Pero ito po mismo yung delaying tactics nila. Sabi ni Roderick Carrion Dizon, tutularan ng mga politiko si Sara pag hindi na-impeach. Ay, totoo po yan, mga kababayan. Totoo po yan. Ganun. Kapag ka malakas pala tayo sa Senado, pag may mga kaibigan pala tayo doon sa Senado, ligtas na tayo sa mga ganyang usapin. Di po ba? Lalo na ho, maaabuso yung confidential funds. Yung mga humihingi o yung mga merong confidential funds na mga politiko, mga bossing, ano lang sasabihin nila? No? Gawan mo ng kung ano-anong pangalan yan. O, kunyari sinabi, sir, malaki pa ang natitira dito sa confidential funds natin. Ano po ba gagawin dito? Sa atin na yan. Paano po yun, sir? Paano po yun, mayor? Paano po yun, congressman o kung sino man ang mga nakakatanggap ng confidential funds? Ano gagawin mo? Kagaya nung ginawa nung Office of the Vice President, kagaya nung ginawa ng Department of Education, imbentuhan mo ng pangalan. Diba? Imbentuhan mo ng pangalan. Ganong kadali yan. Yung kung kay Sara pinalusot o lumusot. Di po ba? Hirap na hirap ngang ma-impeach yun si Sara Tingnan mo. Halos talagang pati senador nagiging lawyer niya. Ganun lang gawin mo. Ganyan po ang mangyayari mga boss, chief amo, sir, madam. Kapag po itong impeachment na ito ay hindi natuloy at pag ito pong impeachment na ito ay inudlot nila. So kung politiko ako, I can easily copy the step. Correct po, Sir Miko. No? Correct po, Miko boys. Ganyang kadali ho. Kaya lulubog po ang bansa natin pag itong impeachment na to ay hindi matuloy, mga kababayan. Lalo pong magnanakaw, yung mga magnanakaw, diyan po sa gobyerno. Ako ho ay naniniwala, ito ang pinakamalala na problema ng ating bayan.